Good morning, sir. I'm GC Alar II from BS Criminology 1A, and I would like to express my gratitude to you, sir, kasi marami po akong natutunan sa subject niyo na contemporary world na ma-apply ko sa day-to-day life ko and sa professional life ko in the future. Isa dun sa mga topic na malaking impact sa day-to-day life ko and, and my professional life in the future is yung globalization, global economic, and marami pong iba na malaki matutulong sa buhay ko. And yung paano nakaka-apekto yung globalization sa mga governments sa buong mundo. Isa dun sa mga topic na tumatak sa akin is yung neoliberalism, which is the intensification of the influence of and the dominance of the capital. Yun, isa siyang political philosophy and ideology na main thought is yung pinifavor nito yung free market. Same lang dito sa ideology ng laissez-faire na kung saan may free will yung market, hinahayaan lang ng government na walang intervention yung government. So, ayon dito yung government ay may poor economic management. Kaya, compare sa private enterprises. Kaya dahil dito, hinahayaan lang ng government yung market na magkaroon ng na tumakbo. Yun. Free market, kumbaga. And yun. Marami po akong bagay at lessons na natutunan sa subject niyo na malaking ma-apply ko sa day-to-day life ko. And I'm very thankful for all the lessons that I've learned in your subject, which is the contemporary world. And that's all. Thank you. Good day, Sir Dagaas. Good day, classmate. Hi, my name is Reyna Limpi Gonzalez from BS Crim 1A. Unang-una po, maraming salamat po sa pag-enhance ng aming reporting skill at aralin yung mga topic na naka-assign sa amin. At higit sa lahat, yung isa pong hindi ko makakalimutan is yung online class natin na magsisend ng pic, which is magiging attendance, at kung sino yung malate ay may consequence. Pwedeng kumanta, sumayaw, or pwedeng both. Bilang estudyante nyo po ay isa po sa natutunan ko is pumasok sa tamang oras at ipakita na walang cream ang walang talent. Isa pa po sa natutunan ko, based naman po sa topic na binigay nyo po, is yung cosmopolitan. Yung cosmopolitan po is yun yung tumutukoy sa cultural diversity nakikita sa isang global city. Ang mga natives ng city na ito ay araw-araw na nakakaharap at nakakasalumuha sa iba't ibang mga immigrants, mga bisita. Ito rin po ay nagdudulot ng cosmopolitan atmosphere kung saan nagaganap yung cosmopolitan consumption, work, at engagement with different cultures and global communities. Pangalawa po sa pinaka-natandaan ko pong topic na na-discuss is yung globalization. Yung globalization po kasi is siya yung sinasalamin nito yung makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Ito rin po yung proseso ng interaction, integration sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging sa mga samahang pandaigdig na pinapabilis yung kalakalan, pambansa at pamumuhunan sa tulong ng technology at information. Yun lamang po, Sir Dagaas, and muli po maraming salamat po sa mga lessons at mga payong ibinigay nyo po sa amin. Yun lamang po. Muli, ako po si Reyna P. Gonzalez mula sa BS Crim 1A. Good day, sir. I'm RG Dino Guevara from BS Crim 1A, and I'm here to discuss or to share my knowledge about your subject, Contemporary World, na magagamit ko hindi lang sa everyday life, kundi sa mga future profession na aking tatahakin. And isa na po dyan, yung natutunan ko po sa subject nyo is regarding sa globalization and paano po ito nag-work. Natutunan ko po na sa pamamagitan ng globalization is
napapalago nito ang ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang sa pakikipagpalitan ng produkto, kundi na rin sa pagpapalitan ng serbisyo. At natutunan ko po na maraming magandang dulot ang globalisasyon. Hindi lang po sa pakikipagpalitan ng produkto, kundi napapanatili nito ang pakikipagkaibigan ng ating bansa sa mga karating bansa dahil sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto or serbisyo. Kagaya na lang po ng oil or bigas, mga ganun po. And natutunan ko rin po sa pamagitan ng globalisasyon, natutulungan po na umunlad, hindi lamang po sa pang-ekonomiya, kundi pangkultura na rin po. Dahil napapakalat po ng globalisasyon ang iba't ibang kultura sa mga bansang nakikipagpalitan sa kanila. Yun lamang po, at maraming salamat, sir. Thank you dahil nairaos po namin yung isang SEM na kasama po kayo. Thank you, sir. Hello, Sir Dagaas. So, thank you po sa mga months na tinuruan nyo kami. I'm sure marami po kami natutunan. At the same time, mas lalo po kaming naging magkaka-close ng aking mga kaklase dahil po sa subject nyo. So, ang natutunan ko po sa subject nyo na contemporary world is how globalization works. Isa na doon yung pakikipagkalakaran sa iba't ibang bansa, pakikipagpalitan ng produkto katulad na lang ng pagbabarter, tapos yung pakikipag-communicate sa iba't ibang bansa, at the same time na-adapt ko po yung kultura nila sa panonood ng videos, pakikita sa internet, tapos yung mga tinuturo nyo po. Tapos po yung sa lingwahe na rin nila. Kakanood ko ng K-drama and sa mga tinuro nyo po, medyo may nakuha naman po ako kahit paano. May natutunan din po ako sa aming diniscuss ng mga aking mga kagrupo, na group 1. Isa na doon yung pagiging unite ng mga karatig bansa dahil sa globalization. Para po sa amin, unite po dahil napapalawak po yung ating pakikipag-globalize nga. Napupunta sa iba't ibang bansa ang ating mga kalakal, ang ating mga produkto na gawang Pilipino. At the same time, yung mga gawa nila napupunta rin sa atin. Katulad na lang ng mga branded bags, tapos mga foods na galing sa ibang bansa. Lalo na po yung mga OFW natin na pamilya, na napapadala po nila dito sa atin yung mga goods ng mga ibang bansa kung nasan sila nagpunta. Katulad na lang ng mga shoes, bags, cellphones, foods, even lotions, tapos mga shampoos na galing ibang bansa. Ganon din po pag pupunta sila ng ibang bansa. Meron tayo syempre as a Filipino, maalaga, mapagmahal, mabait, ganon. Nagpapadala tayo ng mga iba't ibang produkto galing Pilipinas sa ating mga nanay, tatay, na pupunta sa bansa, which is yung OFW nga. Yun lang po. Thank you. Ang experience ko nung sa contemporary world is medyo saglit lang yung naklase namin, pero marami na natututunan dahil kami nag-reporting. Marami rin akong nalaman na dahil ako mismo nag-search ng mga kailangan naming topic na hanapin. At habang nag-reporting kami, yun yung best part kasi dahil yung pag may kailangan kaming gawin o may nami-miss kaming gawain is nandun si sir na turuan kami kung ano yung dapat namin gawin sa moment na yon. Kunyari wala ba kaming yung pampasaya na presentation or mga games, tinatanong palagi kami kasi tapos binibigay niya yung reasoning kung bakit kailangan yun. At para sa akin is helpful yung mga tip na yon dahil pwedeng i-enhance yung experience ng presentation, hindi lang flat out information dump sa presentation mo. At sa message ko sa inyo ay
Salamat po sa pagtuturo po sa amin dahil araw-araw nyo po may tinuturuan at araw nyo po binibigyan ng tips. Kahit onti lang po yung binigay niya po, malaki na po yung tulong ng binigay niya po sa amin. At sana po sa next class na tuturuan nyo po. Good luck po. Well, hello sir. I am Daniel Balsar from 1A BS Criminology. And I would like to express my gratitude and kung ano nga ba yung mga tumatak sa isip ko sa oras ng ating klase. Isa sa nagtatak sa isip ko is how the economic globalization work. Well, for me, globalization decreased the cost of manufacturing. This means that companies can offer goods at lower price to consumers. And I also learned that the average cost of goods is a key aspect that contributes to increase in the standard of living. And as I mentioned earlier, the effects of globalization on economic development includes a variety positive impacts on economic development, including trade and investment opportunities and access to new markets and customers and greater efficiency and productivity. And also, simula nung nagkaroon kami ng subject na contemporary world, nagbago na rin yung pagtingin ko sa mundo. Napalawak nito ang pag-iisip ko dahil dito nagkasundo kami ng stepdad ko due to the fact that sabay na kami manood ng balita and nakakausap ko na siya sa mga matured na bagay and sa mga nangyayari sa mundo. And alam ko in the future ma-apply ko to sa day-to-day life ko. And I'm very thankful for the lessons that I've learned in your subject, which is the contemporary world. And with that, I want to say thank you so much, sir. Thank you so much, Sir Dagas. That's all. Thank you. Ang thoughts ko about sa subject namin na contemporary world, masasabi ko naman na talagang madaming memories kung babalikan mo itong mga sinasabi ko. Kasi, first from Sir Bobby, gusto ko mag-thank you kay Sir kasi kahit online class lang, present siya sa class namin every Friday. And then, kapag ka naman sa pagdating sa mga activities, lagi ding present si Sir Bobby doon. And sa mga classmates ko naman, gusto ko mag-thank you or kumbaga ina-appreciate ko lang yung mga ginawa nila in the whole semester kasi hindi lang siya, naging super fun and enjoy yung ACADS namin kasi hindi lang siya tutok sa pag-aaral, medyo masaya din kahit online class lang. Kasi sa subject na contemporary world, every meeting, may reporting every topic. And super catchy nung mga ginagawa per group na may mga icebreaker sila. And also yung mga nagpapatalent, kumakanta, sumasayaw. And dun kami nafo-focus sa meeting. And dahil doon, parang super catchy kasi after nun discussion na and nafo-focus ako kasi nagsisimula sa kasiyahan. Kumbaga, nawawala yung pressure ko, ganun. And talaga namang ang sarap balikan kung sakaling nagdaan na yung subject na to kasi madaming memories kahit sabihin mong online class lang. And sa mga classmates ko naman na ginawang memorable yung semester na to about sa mga lesson nila na marami kaming natutunan dun sa mga reportings kasi talaga namang magagaling sila mag-report and also nagigets mo talaga yung bawat topic. Kumbaga, nagpo-provide sila ng mga information na mas maiintindihan mo. And thankful ako kasi kahit pa paano marami talaga ako natutunan and lalo na yung sa mga pang everyday lives, meron din kasi natatopic nun sa contemporary globalization, ganyan. Yun lang, thank you. Hi sir, I'm Lord Jards Bidawat and I'm going to discuss about what I've learned about our subject, contemporary world. There are numerous ways in which globalization affects us nowadays. First, in economic, it stimulates trade and investment, also influencing global markets. In cultural, it encourages the exchange of ideas,
values, and traditions resulting in the spread of culture among countries. Politically, global reliance impact foreign connections and regulations decisions, but advanced corporation face other obstacles, including an increased inequality in wealth and loss of national cultural values and pollution. That's all, sir. Thank you. Good evening, Sir Dagaas. I am Sophia Nanzana Rosa from BSCRIM 1A, and I wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude for your guidance and support throughout the semester as a subject teacher in Contemporary World. Your passion for the subject and dedication to teaching have been truly inspiring. Thank you for creating an engaging and thought-provoking learning environment. And your ability to make complex global issues accessible and relevant has greatly enhanced our understanding, my understanding, and appreciation of the world around us. Your encouragement and insightful feedback have motivated me to think critically and deepen my knowledge. And I'm truly grateful for all of the effort you put into our classes and for being such a wonderful teacher. Your impact on my education and personal growth is immeasurable. So that's all. That's my message for you, sir. Good day, sir. Ngayon po ay share ko po ang aking natutunan sa buong pag-aaral natin ngayong semester sa subject na Contemporary World. Una po rito ay ang proseso at pag-unawa po natin sa globalisasyon, kung paano po ito nakaka-apekto sa ekonomiya, sa ating lipunan, pamahalaan, paano po ito pinapatakbo, at paano po napapangunahan ng ating pumabansa sa ating mga kultura, teknolohiya, kung paano po nito napapadali ang ating mga pamumuhay o mga paghahanap buhay sa mga naman po, kalamidad, gaya po ng climate change. Lahat po ito ay may kahalagahan at mga pagganap po sa ating pong mundo, sa ating pong mga bansa. Kaya mahalaga po natin itong matutunan at malaman po natin ang mga kahalagahan at mga dahilan ng bawat isang ito. Good afternoon, sir. Ang sasabihin ko ay isa sa mga natutunan ko sa Contemporary World. Pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat bansa sa anumang sakuna o problema. Isa rin sa natutunan ko ay ang pagkalat ng teknolohiya sa kadahilan ng impluwensya ng ibang bansa. Gusto ko lang po sabihin na sa fun memories naman po ay yung bigla-bigla na lang silang natatawag sa bago mag-umpisa ang topic. Yung kakanta, sasayaw, o kung ano pa. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, sir, na thank you dahil lagi nyo po kami pinagbibigyan at mabait po kayo sa amin. Yun lang po, sir. At God bless po. Good day, sir. I am King Hiram Bonilla, the class president of BS Criminology 1A, and a message ko po sa inyo, sir, is stay cool po, stay guwapo, and ingat po lagi, sir. So, what I've learned about this subject, sir, is the concept of globalization, since wala po akong idea dun dati, and now, dahil po sa subject natin, is natutunan ko na po and naintindihan. Yun lamang po, ingat po lagi, sir. Thank you po. Good day, sir. I'm Josel Di Mayogal Porque from BS Cream 1A. Sir, yung natutunan ko yung economic globalization. Yung economic globalization ay proseso kung saan nagiging mas magkakaugnay at interdependent ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pagtaas ng kalakalan ng mga produkto at serbisyo, pamumuhunan ng kapital, paglipat ng teknolohiya at paggalaw ng mga tao at impormasyon sa pagitan ng mga bansa. Sir, thank you, sir. Good day, sir.
I'm Diana Slamdagan from BS Cream 1A. Ang pinaka natutunan ko po sa mga lessons is yung yung globalization, yun yung pakikipagpalitan sa ibang bansa, ganun. Tapos yung best memories ko po with our class, yung pag nagpapatalent po kayo, nagpapakanta bago mag-start ng klase, tapos nagpapalaro, yun po. Thank you po. I'm Carla Gonzalez from BS Criminology 1A. So, I would like to thank Sir Dagaas for always being considerate to us sa pagbibigay sa amin ng knowledge tuwing may klase, and siya rin yung naging instrumento para mas maging lively yung klase namin, and siya rin yung nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mas malalim na bond namin magkakaklase, kasi every time na klase namin is very interactive, and dahil sa pagiging interactive ng klase namin ay nasi-showcase ng bawat estudyante yung kanilang mga talento. And also, I am hoping na magkaroon pa ng mga professor na understanding and very considerate na katulad niya. So, thank you, sir, and yan. Ang natutunan ko po sa contemporary world ay sa mundo ngayon maraming bagay ang nagbabago at patuloy na nagbabago, tulad ng mga larangan sa teknolohiya, politika, ekonomiya at kultura. Yan lamang yun sa mga natutunan at mahalagang usapin sa contemporary world ngayon, ang mga patuloy na pag-aaral at pag-unawa sa mga ito ay malaga upang mabilis makasabay sa pagbabagong panahon. Isa po sa mga fun memories ko ay yung napagtitripan po yung mga klase kong natawagin kahit ayaw nila mag-perform bago magsimula yung klase. Ang message ko naman po sa inyo, sir, ay salamat po dahil parati po kayong mabait sa amin at parati niyo po kami pinagbibigyan sa halos lahat ng bagay. Good day, sir. I'm Maria Teresa C. Calderon from BS Cream 1A, and I just want to share what I have realized from our previous lessons on our subject, the contemporary world. We should not be satisfied or contented with what we already know. We should have a willingness to learn or know more things in this world. And also, it made me realize the importance of exploring the world. Sir, good day, sir. My name is John Reid San Miguel Gagasa from BS Cream 1A, sir. Gusto ko lang magpasalamat sa sir sa isang taon na naging professor ka namin, sir. And talaga naman nakakataba ng puso. Sobrang dami ko ng take ng video, sir, kasi itong mga to, sir, makukulit talaga yan. Tapos, yung pinaka natutunan ko talaga sa subject na contemporary world, sir, is yung about globalization. Kung paano ba ito nakaka-apekto sa individual, sa government, sa economy, sa buong mundo. Yun lang. And goodbye. Yan. So, hello sir. I'm Casey Linang Taxon from Bachelor of Science in Criminology 1A. And first of all, I would like to thank you for being a good teacher this whole sem. Sobrang grateful namin because isa ka sa mga naging part ng college life namin, and sobrang dami naming napulot na lessons sa klase nyo, tulad ng how economic globalization affects our world, how global interstate system works, and what is the true definition of global governance, and marami pang iba. Yun lang sir, and maraming salamat po. Hi sir, thank you po sir sa pagtuturo nyo po sa amin, and happy po ako sa naging teacher ko po namin. Thank you po, sir. Ang natutunan ko po sa contemporary world ay ang pagkakaroon ng globalisasyon at komunikasyon sa ating bansa at ang pag-angat ng teknolohiya. At ang fun memories ko po ay pagpe-perform ng aking mga klase bago magsimula ang klase. At ang mensahe ko po sa inyo, sir, ay salamat dahil lagi kayong mabait sa amin. Salamat po. Good day, sir. I am Maui Betito from BS Criminology 1A, and I would like to express my gratitude on you for being our professor this whole school year. Thank you for attending our class every Friday para lang po makinig sa mga bagay na inihanda namin or sa mga reporting na inihanda namin para po sa inyo at sa aming mga kaklase.
kahit na po busy kayo ay naglalaan po kayo ng oras para sa amin. Thank you po sa pagiging mabuting guro sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat po. Good day po, sir. My name is Gian Joshua F. Martin from BS Cream 1A. Sa pag-aaral po sa Contemporary World, natutunan na mas maunawaan ang kasalukuyang nangyayari sa mundo. Isa na po yung sa globalization. Nalaman ng mga benepisyo tulad ng mas mabilis na kaalakalan at komunikasyon. Sabay yung mga issue po sa kapaligiran, sa pagbabago ng klima, sabay sa karapatan po ng mga tao. At dahil po sa subject na ito, mas nagkaroon po ako ng mas malalim na pag-unawa sa isyong kinakaharap ng mundo sa kasalukuyan po. Ano po? So, ang natutunan ko sa lesson namin ay kung bakit nagmamigrate ang mga Pilipino or kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Ba't sila nag-abroad, ba't sila naging OFW, may pagsapalaran sa buhay sa ibang bansa, maging magkaroon ng amo, ganyan. Naintindihan ko na yun nung simula nung talakay namin yung lesson na to. So, bakit nga ba nila ginagawa yun? So, ang pag-migrate ay pag-move ng isang tao or ng isang pamilya sa other place or sa ibang bansa. So, there are plenty of reasons kung bakit nila ginagawa yun. And, syempre, isa na doon yung gusto nilang umasenso yung buhay nila. Pangalawa, magkaroon ng magandang trabaho. Pangatlo, mapalawak yung business at makapagpatayo ng mga structures or ng mga business na papalago nila habang nasa ibang bansa sila. So, habang tinatalakay namin yung lesson na yun, doon ko na pagtanto o nalaman na mas sa perspective ng mga Pilipino na mas okay mag-ibang bansa kesa tumira dito sa bayan natin. Kasi, mas malaki yung sweldo dun sa ibang bansa. Pangalawa, mas maraming benefit ata dun sa ibang bansa. At pangatlo, nakapag-travel din sila sa ibang country. So, yun po yung natutunan ko sa lesson na tinalakay namin. Thank you po. By studying the contemporary world, we gain a deeper understanding of the complex and interconnected issues shaping our present-day societies and the skills to critically analyze and address these challenges, just like social sustainability, focus on the well-being of people and communities, promoting human rights, access to the education and healthcare, and decent work overcoming. By learning about social sustainability, you gain insight into the importance of fostering inclusive, equitable, and resilient societies that promoting the well-being of dignity of all people, while also safeguarding the planet for future generations. Good day, sir. I'm John Marie De La Torre from BS Criminology 1A. Ang mga natutunan ko po sa inyong klase ay global migration. Situation in which people go to live in foreign countries especially in order to find work. Moving from one place to another is a protected human right. Isa rin po sa natutunan ko, sustainable development. Sustainable development, an approach to social, economic, and environmental planning that attempts to balance the social and economic needs of present and future human generations with the imperative of preserving or preventing undue damage to the natural environment. Lastly po, transportation is one of the examples of how migration can take drastically different forms.
Yun lang po. Thank you. Hi sir, we have encountered and learned so many knowledge and new things on our subject, the contemporary world, especially on sustainable development, like what is environmental sustainability and many more, and how important not just to know the environmental sustainability practices, but also to apply it in our daily lives, in order to achieve the environment, in order to achieve the sustainable environment. We have so many knowledge added to us, and it was a fun and very memorable subject and semester. Sir, thank you sir. Hi sir, isang mapagpalang araw po sir. Thank you po pala sir sa 2 semester na nakasama ka namin at marami po kaming natutunan sa iyo. Lalong-lalo na po ang climate change, isa po sa natutunan ko. A long-term shift in global or regional climate pattern at marami pa pong iba. Hindi ko na po hahabaan tong video na to sir. Nagpapasalamat lang po kami. Mas lalo na po ako dahil ikaw po ang naging professor namin sa 2 semester. Thank you po sir. God bless. I'm Micaela Manuzon from BS Cream 1A. So, sa subject na contemporary world, ang tumatak sa isip ko is yung globalization or yung trading. Yun yung pagpapalitan ng mga products ng bawat country. Sa fun memories ko naman is yung icebreakers, yung pagpapalaro ng bawat grupo before mag-report, pagpapakita ng talent, pagsasayaw, pagkanta, ayun. Ayun yung fun memories ko. And para naman po kay Sir Dagaas, thank you po. At naging prof po namin kayo this school year. And naging part po kayo ng journey namin as a freshman po. Thank you so much po. Hello sir, have a nice day. I am Angelica M. Tejada from BS Cream 1A. I want to say thank you sa 2 semester na kasama ka po namin in our journey for first year. And I've learned a lot on your subject, like in globalization. It is the product of the interaction of social, political, economic, and cultural transformations, and it increased international trade between countries. Thank you so much, sir. Hindi ko na po lahat sasabihin, baka magtagal pa po yung video. Have a nice day, sir. Sir, salamat sa paggabay sa amin. Kayo po ay isang marunong na guro. Detalyadong pagtuturo. Salamat po. Good day sir, I'm Ray Reyes from BS Criminology 1A. At ang video na po ito ay naglalaman po ng mga aking natutunan mula 2nd sem sa subject na contemporary world. Yun lang po, salamat po. We have memorable events in our class. Like every time na class ni sir, na-enjoy namin yung reporting with classmates kasi minsan before sila mag-report, ipapakita nila yung talents nila. Then yung iba sumasayaw and kumakanta. Mas nakikilala ko sila and mas nagiging connected kami sa isa't isa because every reporting we did, we need to communicate and magkaisa. In that way, nakikita sa isa't isa yung mga pagiging creative nila through their work on how they present to us, yung reporting nila para maintindihan namin yung mga lessons. And I think that's what I've really learned in this subject, to connect to people and being a good listener. As for me, my first year college provided the special memorable moments
that I will live to remember. Isang mapagpalang araw, Sir Dagas. Ako nga po pala si Ronan Vidaclad from BS Criminology 1A. Nais ko lang po ipabatid ang taus-pusong pagpasasalamat sa inyo dahil sa pagkakaroon natin ng 2 SEM na magkasama at masayang pagtuturo. Nais ko po sa inyo na ipabatid na nagpapasalamat po ako sa sobra dahil sa inyong pagtuturo ay marami akong natutunan lalo na sa globalisasyon. Mas naintindihan ko po ang globalisasyon sa kultura, ekonomiya at para sa buong bansa na ganun ang takbo ng ating mundo sa pagkakaroon ng globalisasyon. Nagpapasalamat po ako na marami sa inyo. Thank you, Sir Dagas. We have memorable events in our class. Like every time na class ni Sir, na-enjoy namin yung reporting with classmates kasi minsan before sila mag-report, ipapakita nila yung talents nila. Then yung iba sumasayaw and kumakanta. Mas nakikilala ko sila and mas nagiging connected kami sa isa't isa because every reporting we did, we need to communicate and magkaisa. In that way, nakikita sa isa't isa yung mga pagiging creative nila through their work on how they present to us, yung reporting nila para maintindihan namin yung mga lessons. And I think that's what I've really learned in this subject, to connect to people and being a good listener. As for me, my first year college provided the special memorable moments that I will live to remember. Good day, sir. I'm Reniel C. Cueva from BS Criminology 1A. Ang natutunan ko po sa contemporary is about po sa economic globalization. Ang natutunan ko po dito is yung pagtaas at pagkakaugnay at pagtutulungan ng ekonomiya sa buong mundo na binubuo ng kalakalan, pamumuhunan at teknolohiya. Good day, I am Ella De Guzman from BS Criminology 1A. Sa subject ni Prof. Dagas, which is yung the contemporary world, sa subject na to marami kayong matututunan. It was fun and we'll do guys so much reportings kay sir, pero may magigain kayong knowledge sa reporting na yun. Example, nandun yung ginawa namin last time is about globalization, yung kung paano nag-unite yung globalization, paano siya nakaka-affect sa atin, yung pros and cons nito. So, yun guys. Enjoy nyo siya. And mabait si Prof. Dagas. Yun lang. And thank you din kay sir. Good day, sir. My name is Giancarlo Rins from BS Criminology 1A North, and this is what I learned from your subject, sir, the contemporary world. And the first topic that I learned is globalization. Globalization is a term used to describe how trade and technology have made time world into a more connected and interdependent place. And the next is global economy. Can be defined as the sum of activities that take place within both a country and between different countries. And the third topic is economic sustainability. This topic refers to the practices that support long-term economic growth without negatively impacting social, environmental, and cultural aspects of the community. And lastly, the economic globalization. It refers to the increasing interdependence of the world economies as a result of growing scale of cross-border trade of commodities and services, flow of international capital, and wide and rapid spread of technologies. And that is, sir. Thank you, sir.
Sir, thank you, sir.